Kapag maulan nga ay masarap naman talagang humigop ng sabaw. Kaya yon mga tol, pork sinigang naman ang lulutuin natin ngayong araw. Kaya tara, samahan nyo ako. Nilinis ko lang nga at hinugasan yung mga gulay na binili ko sa palengke kanina. Hinimay ko na nga rin yung kangkong at 2 beses ko siyang hinugasan para mas malinis ang lulutuin nating ulam. Pagkatapos nga ay binalatan ko na rin tong 1 peraso ng labanos at hiniwa ko siya ng pabilog. Pagkatapos ay isinunod ko naman tong talong at hiniwa ko rin ng pabilog. Pagkatapos ng talong ay isinunod ko naman tong kamatis, mga 2 perasong kamatis lang yan at 2 perasong sibuyas. Hinugasan ko nga lang din tong sitaw at pinutol-putol ko na. Kapag okay na nga at nakaredy na ang mga gulay, pwede na nating isunod ang karne. Hiniwa ko nga lang ang karning baboy ng ganyang mga size. Maya-maya nga ay nagpainit na ako ng aking paglulutuan. Pagkatapos nga ay igigisa ko na itong 2 perasong sibuyas. Sinunod ko na nga yung kamatis sa pag-isa. Pagkatapos naman ay isasangkot siya natin ang ating karning baboy. Inilagay ko na nga ang karning baboy para masangkot siya. Hinalo-halo ko nga lang ang karning baboy kasi gusto ko yung medyo tosta ng konti. Kapag medyo nagbabrown na nga, inilagyan ko na yan ng sabaw. Depende sa inyo kung gaano karaming sabaw ang ilalagay nyo. Pinakpan ko nga lang yan at pinakuluan ko saglit at nilagyan ko yan ng pork cubes para pampalasa. Tapos nilagyan ko na rin ng paminta at hinalo-halo ko lang ng konti. Sunod kong nilagay yung labanos at tinakpan lang para mas lumambot pa yung karne. Pagkatapos ay isinunod ko na rin yung sitaw. Nilagyan ko na nga rin yan ng konting asin para pandagdag lasa. Pagkatapos ay inilagay ko na yung talong. Nung nailagay ko nga yung talong ay kinalat ko lang yan para mas madaling maluto. Tinakpan ko nga lang yan at pagkakulo ay nilagay ko na rin yung okra. Pagkatapos ko naman mailagay yung okra ay sinunod ko na tong masustansyang kangkong. Nung nailagay ko na nga yung kangkong ay kinalat ko lang yan at tatakpan ko ulit at papalambutin ko lang yung gulay. Pagkatapos nga at kumulo na ay pwede na nating lagyan ng pampaasim. Sino ba naman ang hindi mapapasarap ang higop ng sabaw kapag maasim-asim ang sinigang? O paano mga tol, try nyo na. Salamat sa panonood!